Mayroon kang $20,000 sa iyong kamay at handa ka nang mamili para sa isang 5 taong gulang na gamit na luxury na kotse. Iniisip mo ang BMW 3 Series at Mercedes-Benz C-Class? Parehong maganda. May Mercedes C-Class ako ngayon at dati ring nagkaroon ng BMW 3 Series. Tatalakayin ko ang mga karaniwang sira, tibay, mga dapat tandaan at driving dynamics. Alamin natin kung alin ang mas magandang kotse. Tara, simulan na. Maikli ang buhay para magmaneho ng boring na kotse. Ngayon, matapos kong maghanap sa mga classified ads, nakakita ako ng maraming magagandang W205 Mercedes-Benz tulad nitong 2019, 2020, 2021 na umaabot lang sa $20,000 at may 450 hanggang 60,000 milya lang ang tinakbo. At bukod pa dyan, nag-aalok din ang BMW ng 2020, 2021 na modelo ng G-Class 3 Series sa halagang $21,000 lang din para sa mga may 30, 40, 50,000 milya na tinakbo. Halimbawa, ito ang late model na Mercedes-Benz W205 Coupe. Pag-uusapan ko ang maganda at di magandang karanasan namin dito. At gusto ko ring ibahagi ang ilan sa mga karaniwang problema na maaari mong maranasan sa dalawang sasakyan na ito. Ngayon, kung ikukumpara ang 2020 model ng parehong sasakyan, ang Mercedes-Benz C-Class na nasa harap natin dito ay may M274 o M264 na makina na isang 2 litro na turbocharged na 4-cylinder engine at naglalabas ito ng humigit kumulang 200 at 42 horsepower. Ang mga sumunod na henerasyon ay tumaas ang lakas sa mahigit 250 horsepower dahil sa mild hybrid system. Ang Mercedes-Benz Wood 205 ay kadalasang rear-wheel drive pero may upgrade na tinatawag na Apatmatic na nagbibigay ng all-wheel drive system. Madalas mong makitang nakasulat ang Apatmatic sa likod, ibig sabihin nito ay lahat ng 4 na gulong ay kumakapit sa aspalto. Ngayon, gaya ng sinabi ko, ito ay 2 pintong coupe. Ang BMW may 4 series na direktang kalaban ng C300 na 2 pintong coupe. Pero bukod pa dyan, ang BMW 3 Series ay taladang 4 na pintong sedan o saloon. Ngayon, kung titingnan mo ang Mercedes-Benz mula sa pananaw ng disenyo, mas matapang talaga ang estilo nito. Ang Mercedes-Benz ay nagbibigay ng presensya sa pamamagitan ng malaking 3 tulis na bituin. Mas mataas ang safety rating ng mga LED headlight system kumpara sa karamihan ng modernong BMW. Mas maganda ang ilaw at mahusay ang dynamic headlights lalo na sa kurbada. Isa pang dapat pansinin, karamihan sa modernong Mercedes-Benz ay may malaking panoramic glass na umaangat at dumudulas patras, habang ang BMW ay may mas maliit na panelized sunroof na standard at maayos gumagana pero mas maliit. Ang ganda ng likurang bahagi dito. Walang tinakpang tambutso tulad na sa modernong Audi at ibang VAG group, pero parehong may tunay na exhaust tips ang Mercedes-Benz at BMW, at mas lehitimo ang tambutso ng BMW sa 3 Series. Parang palibot pa rin, pero dito talaga lumalabas ang usok ng tambutso. Kaya sa halos 250 horsepower ang Mercedes-Benz C300 ay talagang nakakaintrigang pag-usapan. Pero ang BMW ay medyo pinapataas pa ang laban dahil ang base trim nilang B48 engine sa 3 series ay may 255 horsepower, kaya medyo mas mataas ang laban. May 8-speed automatic transmission ito, samantalang 9-speed ang sa Mercedes-Benz. Pero marami ang magsasabi na ang ZF 8-speed automatic na makikita mo sa BMW ay marahil isa sa pinakamatatag, maaasahan, mas matibay at kaya rin itong hulaan ang iyong driving dynamics. Magaling itong manghula ng gusto mong pagmamaneho dahil natututo ito sa iyong driving behavior. Marami ang nagsasabing ang ZF 8-speed ang pinakamahusay na torque converter automatic transmission sa industriya. Kaya siguradong kabisado na ito ng BMW. Sa C-Class Mercedes-Benz, pwede kang mag-shift gamit ang paddles. Maganda ang shifting sa auto mode pero hindi ito mabilis o urgent. Medyo mabagal ang shift speeds. Hindi nito kayang mag-predict ng kasing ganda. Mas halata na mas focus ito sa fuel economy. Laging nagsishift pataas at kadalasan mas matipid ang default mode nito. Oo, pwede mong i-shift at paanda rin ang kotse na ito gamit ang paddles, masaya rin. Pero mas agresibo ang pakiramdam ng transmission ng BMW. Mas sabik humatak ang makina at mas masigla rin ito kumpara sa makina na makikita mo yung 274 o 276 na makikita mo sa Mercedes-Benz, pero pareho silang maganda ang performance. Kadalasang rear-wheel drive ang 3 Series na plataforma. May sikat din itong all-wheel drive upgrade na X-Drive system na magandang kapit sa aspalto, lalo na kapag nagyayelo o madulas ang kalsada. Matibay talaga ang X-Drive all-wheel drive ng BMW.
Kamakailan may usapan tungkol sa bagong xDrive transfer case na nagkakaproblema sa maraming BMW at mukhang napapansin na ito at posibleng magdulot ng maraming demanda. Maraming tao ngayon ang nagkukwento, nakaka-expire lang ng warranty ng kanilang sasakyan at bigla na lang silang napapamahal ng 6, 7 o $8,000 na bayaring sa pagkumpuni dahil nasira ang kanilang transfer case. At iyan ang all-wheel drive system na tinutukoy natin. Sa kabilang banda, ang Mercedes-Benz ay hindi naman nagkaroon ng ganitong issue na dapat pag-usapan. Pero maging tapat tayo, bawat sasakyan ay may kanya-kanyang kakaibang katangian at posibleng mga sirang pwedeng mangyari. Bakit hindi na lang natin pag-usapan ang pagiging maasahan sa susunod? Ayon sa pinakabagong datos ng Consumer Reports, sinasabi nila na ang BMW 3 Series ay karaniwang mas mataas kaysa sa karaniwan pagdating sa pagiging maaasahan at nakikita nating umaakyat ang BMW sa mga ranggo. Hindi gaanong pabor ang Consumer Reports at sinabi nilang ang Mercedes-Benz ay bahagyang mas mababa sa karaniwan sa pagiging maasahan. Ang JD Power naman, binigyan ng BMW ng 80 sa 100 na itinuturing na karaniwan. At para sa Mercedes-Benz, tulad ng C300 dito, mas malapit ito sa 79 ang ranggo. Kaya dikit ang laban, parang bunutan lang. Ang RepairPal naman na nagtitipon ng datos mula sa mga mekaniko sa buong bansa ay may impormasyon na nagpapahiwatig na ang BMW, katulad ng 3 Series, pumapalo ito sa pagitan ng 2,5 hanggang 3 at 3,5 bituin. Depende kung ang tinutukoy mo ay ang B48 o B58 na makina. At itinuturing nila yon na halos average. Samantalang sa kabilang banda, sinasabi ng RepairPal na ang Mercedes-Benz ay nasa 4 sa 5 pagdating sa pagiging maasahan na naglalagay dito sa mas mataas na antas kumpara sa iba. Ang BMW 3 Series ay may 12 recalls habang ang Mercedes-Benz C300 ay may 11 kahanga-hanga. Karamihan sa eksperto ay sang-ayon na ang inaasahang haba ng buhay ay base sa ekstrapolasyon, datos ng pagkukumpuni at karaniwang sira. Parehong ang Mercedes-Benz C300 na tulad dito, pati na rin ang BMW 3 Series ay malamang na tumagal mula sa 2,000 at 250. Karaniwan, nasa 150 hanggang 175,000 milya ito depende sa pag-aalaga. Laging may eksepsyon. Hindi ito kasing tibay ng Lexus. Pero kung gusto mong tumagal ang kotse, halos pareho lang ang Mercedes-Benz at BMW bago pag-usapan ang mga karaniwang sira. Gusto ko lang ikumpara ang estilo ng BMW 3 Series at Mercedes, kung saan ang W204 Mercedes-Benz C-Class ay medyo malaking pagbabago nang lumipat sila sa W205 papunta rito. Kahit maliit lang ang facelift mula 200 at 5 sa 206, nangyari ito noong 2021. Pero sa totoo lang, malaking pagbabago ito mula sa nakaraang henerasyon kung saan ang BMW 3 Series ay mas banayad. Sa katunayan, ang coupe ng BMW. Ang 4 Series ay malaki, garapal at naging kontrobersyal dahil sa itsura nitong parang may malaking ngipin sa harap. Pero ang kanilang 3 series ay konserbatibo, karaniwan at klasikong dahil sa angel eye na ilaw sa harap. At mayroon din itong magagandang kidney grille sa harapan at sa kabuuan, halos kamukha ito ng maraming ibang BMW, kabilang na ang F-Series bago ito. Oo, bahagyang binago ang front grille at ang 330 ay nagbigay ng karaniwang itsura ng grille, habang sa 340 mapapansin mo ang crosshatch sa grille, kaya may konting pagkakaiba pag tiningnan sa harap, pero halos magkapareho pa rin sila. Kaya ang BMW ay mas classic ang dating, habang ang Mercedes-Benz naman ay talagang todo bigay sa bagong disenyo na ito kumpara sa luma nilang 204. Magsasalita ako based sa karanasan sa mga nakita ko at alam ko. Sabi ng ilang eksperto, bihira lang ang mga karaniwang sira sa parehong kotse pero magastos. Ang pagpapagawa ng turbo sa 3 Series ay maaaring umabot ng 3 hanggang $5,000. Ang pagpapaayos ng tagas ng langis ay pwedeng umabot ng 3 hanggang $5,000 o higit pa depende sa lokasyon ng tagas. Mula sa cam fitting, cam housing, intake, manifolds hanggang sa cooling system, maraming bahagi ng BMW ang pwedeng pagtagasan. Alam natin ang tungkol sa cooling systems, snap-together fittings, water pump at thermostat nila. Kahit na ang bagong B48 ay may mechanical na water pump, mas maganda at mas pinabuti na ito, pero hindi pa rin ito perpekto. May mga pagkakataon pa rin at may ilang mga issue pa rin. At maaari kang umabot sa 1,200,000, 2,000 o 2,500,000. Kung may ilang tagas ka, ilang malalaking problema sa iyong cooling system, magastos ang mga ganyang pag-aayos para sa BMW pati na rin sa Mercedes na ganito. Karaniwang sira tulad ng transmission o driveline, aabot sa 3 hanggang $5,000. May mga bihirang kaso na bumibigay ang transmission na maaari magastos ng $5,000 pataas. May mga electrical na problema, driver assist failure at naranasan ko na rin ang mga ito. Ipapaliwanag ko mamaya.
Pero ang mga failure at tagas sa fuel system ay umaabot ng 500 hanggang 2,000 kung ang problema ay sa fuel injector o fuel pumps. Mas madalas mangyari ang ganitong problema sa modernong Mercedes kaysa BMW. Sa pangkalahatan, ang mga mas karaniwang problema na makikita mo sa BMW ay kadalasang may kinalaman sa tagas ng kulan, tagas ng langis at mga tagas sa kabuuan. Matibay ang kanilang electronics, matatag ang transmission at maasahan ang makina. Pero may maliliit pa rin itong problema paminsan-minsan. Ang transfer case ay mukhang bagong issue na maaring masira gaya ng nabanggit ko. Kaya kailangan mong siguraduhin na ginagawa mo ang iyong maintenance at ipagawa ito sa BMW dahil kung hindi, maaari nilang pawalang bisa ang anumang extended warranty. Bukod dito, mas madalas makaranas ang Mercedes-Benz ng biglaang sira, gaya ng electrical at sensor problems, pati aberya sa dashboard at ilaw. Mas nagiging problema ang electronics sa modernong Mercedes at mas random na ngayon ang mga ito. Karaniwan, mas kaunti na ang tagas ng langis, mas kaunti na rin ang tagas ng kulan, pero magkakaroon ka naman ng iba pang mga random na problema. Mukhang electronics talaga ang problema, at di rin kasing tibay ng 8 bilis na ZF ng BMW ang transmission nito. Ngayon, may ilang karaniwang problema na lumalabas kapag pinag-uusapan ang oil service at mga serbisyo sa pangkalahatan. Habang tumatanda ang mga sasakyan na ito, maraming may-ari, pangalawa, pangatlo, pang-apat na may-ari, ang nagiging medyo tamad na. Madalas napapabayaan o naabuso ang mga sasakyan at hindi nasusunod ang tamang serbisyo. Minsan, ang pinalawig na oil service interval ng BMW ay nagdudulot din ng problema, lalo na sa oil filter housing na laging binabanggit. Oo, alam nilang hinihigop ng oil filter housing ang oil filter at napipipi ito. Kilala rin na nabibitap, tumutulo, napupunit ito at minsan naghahalo ang coolant at langis. Malaking problema ito. Mukhang nangyayari na ngayon at may mga kaso tungkol dito. At syempre, tinitutukan din ng NHTSA ang ilang issue sa oil filter housing ng BMW. Oo, naranasan ko rin ang problemang yon sa N50, apat ko, may bitak at paghahalo hindi lang sa plastic housing, pati sa mga seal. Malaking problema ang mga seal at nangangailangan ng maraming oras ng trabaho. Hindi mahal ang pyesa, pero kailangan palitan. Kailangan ko ring baklasin kalahati ng bulkhead. Kinailangan kong tanggalin ang kalahati ng itaas na bahagi ng makina para lang maabot ko ang isang bolt sa oil filter housing. Para matanggal yon at mapalitan ng 2 gasket na kadalasang makikita sa bahaging ito ng makina. Kaya, sandali lang, pag-uusapan natin ang mga issue ng BMW na personal kong naranasan at pati na rin na maraming ibang may-ari. Pero dito, sa C300 natin, nagkaroon din kami ng sarili naming mga problema. Una sa lahat, maraming langit-ngit at kalampag sa iba't ibang bahagi, puro plastic. Madaling magasgasan itong high-gloss piano finish. At syempre, madalas kang makaranas ng electronic aid faults at failures na kadalasan ay dahil sa mga sensor. Baka may iba rin kaming naging problema kasi yung mga mekaniko mahilig maghugas sa ilalim ng hood. Tapos, biglang naglabasan ng faults at service lights. Gayunpaman, electronics talaga ang madalas na problema sa ilang B at Mercedes-Benz. Pati fit at finish sa loob, medyo marupo. Napansin namin na maingay ang unahan. Hindi ko sure kung transfer case yon. Sabi ng iba baka bearings o transfer case. Napa-inspeksyon na pero walang malinaw na nakita, pero minsan may kumikiskis o kakaibang tunog kapag mabagal at iniikot ang manibela. Matagal na naming problema yan at parang di pa rin namin ma-diagnose. Nagka-abere rin kami sa ABS. Nasa ilalim kasi ang ABS system. May sensor bawat gulong at nakaproblema kami sa ABS sensor. Bigla itong lumitaw isang araw at hindi nawala buong araw. Sinuri ko gamit ang scanner. Nag-reset ako matapos hugasan ng kotse at nawala ang problema. Hindi ko alam kung sensor lang ang marumi o ano ang sanhi, pero dumating at nawala iyon at hindi na bumalik mula noon. Iba pang naging problema namin sa kotse na ito ay yung PCV, yung Positive Crankcase Ventilation. Isang araw nagmamaneho ako, biglang umilaw yung check engine light. Tiningnan ko yung code, PCV o Positive Crankcase Ventilation. Nag-search din ako sa Google at nalaman kong malaking problema pala ito. Para sa marami sa mga turbocharged na 4-cylinder engine ng Mercedes-Benz, may problema talaga sila sa PCV. Marami raw itong kinalaman sa carbon fouling at yung PCV na parang natatambakan ng dumi. Ngayon, kailangan mga dalhin sa dealership. Kailangan nilang palitan ito. Buti na lang dahil covered ng extended warranty, inamin ng Mercedes-Benz na seryosong problema ito. Pinalawig pa nila ang warranty hanggang 10 taon at higit pa dahil malaki pala ang problemang ito na apektado ang mga kotse tulad ng C300, GLC 300 at lahat ng 300 series ng henerasyong ito na may parehong makina. Kahit yung mga makina na nakalagay ng pahalang sa GLA o CLA ay may mga katulad na issue, pero yung mga makina nila ay nakalagay ng paside at ayon sa balita, hindi raw kasama ang mga iyon sa parehong recall, kaya dapat mag-ingat ang bibili. Ilan pa ang dapat mong malaman?
Laging checking maayos ang kondisyon ng baterya. Pwede rin itong ilagay sa battery tender kapag matagal di ginagamit ang kotse. Huwag mo itong i-jumpstart pero pwede mo itong ilagay sa low trickle charge para mapanatiling maayos ang baterya. Yung baterya ay nakakabit sa ilalim. Kapag ginayaan mong humina at mapagod ito, magsisimula itong maglabas ng mga error code. At naranasan na namin yan. Coolant, madaling i-check at siguraduhin na tama ang fluid na gamit mo. Napansin namin na may marupak na parte ngayong taon, pero gusto ko sa makinang ito na may dipstick pa rin at pwede pa ring i-check sa tradisyonal na paraan. Karamihan ng kotse gaya ng BMW, sa dashboard na ginagawa electronically ang pag-check. Mas gusto ko ito. Kaya mo nang mag-check at magpalit ng sariling langis at mas madali pa itong gawin kahit biglaan. Yan ang gusto ko. Hindi naman nauubos ang langis ng kotse. Medyo maingay lang ang takbo. Medyo mabangis pakinggan, pero normal lang yan sa makina. Huwag mo masyadong isipin. Basta tuloy-tuloy at pantay ang ingay, ayos lang. Kung may kakaibang ingay na parang may isang silindrong pumapalya, tsaki na ibubukod mo yon sa posibleng problema sa makina. Sa amin, tuloy-tuloy lang ang mahinang ugong na may tunog na parang diesel. Para lang alam mo, hindi ito ang pinakatahimik na makina. Pero ganun din naman ang BMW B48. May konting tik din ito kapag naka-idle. Kaya nga, tulad ng sabi ko, sa BMW at pinahabang pagitan ng oil service, pwede itong magdulot ng problema. Problema sa oil filter housing at madumi at nakakaagnas na langis na sumisira sa mga pang-ibabang bahagi ng makina. Kaya siguraduhin updated lagi ang oil service mo. Iminumungkahi ko panggawing 3 hanggang 5,000 milya na lang ang maximum kumpara sa manufacturer. Pareho rin sa Mercedes-Benz. Palitan ko talaga ang oil service interval na yan. Para sa akin, masyado itong mahaba. Ako, nagpapalit ako ng langis kada 3 hanggang 5,000 milya. At kung bibili ka ng isa sa mga sasakyang ito, siguraduhin mong tingnan ang dating dealer o dating may-ari para malaman kung anong klase ng maintenance ang ginawa nila. Kailangan mo talagang tsakin na maayos ang lahat ng maintenance. Dapat may maayos silang record para dito. Kung may sumisira sa Mercedes-Benz at BMW, yun ay hindi maayos na maintenance at kapabayaan. Yan ang sisira sa sasakyan. Mas mahalaga ang sasakyang maayos ang maintenance kahit mataas ang tinakbo kaysa sa mababa ang mileage pero napabayaan. Kaya kung wala itong service history o hindi kumpleto ang service history, mas mabuting iwasan mo na yan. Ngayon, ang BMW ay may ilang mga issue. Ang B48 at B50 ay mga pinaka-legendary na late model BMW engines. Hindi man perpekto, matibay at maaasahan talaga sila. Naayos na nila ang mga issue sa heat encapsulation, kaya mas matibay na ito at di na madaling mabitak ang plastic sa ilalim ng hood. Mas maganda ang fuel system, matibay ang ilalim ng makina at mas matatag sila. Mechanical din ang water pump kaya mas kaunting problema at mas mura kapag pinalitan. Maaasahan talaga ang makinang ito. Para sa akin, mas maaasahan ang standalone na makina ng BMW kaysa dito. Pero dikit lang, parang sugal lang din. Nagka-issue rin ang ilang BMW. Gaya na nabanggit ko na, kamakailan lang may recall para sa henerasyong ito na pinag-uusapan natin. Isang BMW 3 Series na modelong 2020 hanggang 2021 at yung starter motor na posibleng mag-overheat at may maliit na panganib ng sunog. Yung oil filter housing na nabanggit ko na rin, pwedeng magkaroon ng problema sa pagkakabasag o pagkakahati ng housing at biglang maghalo ang coolant o langis. Tapos magkakaroon ka ng parang milky sludge na humahalo sa langis mo at masama yon. Kailangan mong ipaayos agad yan. Pwede ring maging problema ang valve cover syempre dahil sa tagas at bitap at halos lahat ng nasa ilalim ng hood na yon ay gawa na sa plastic. Maaring magka-problema at magka-vacuum leak ang vacuum line habang tumatagal ang sasakyan. Pwede ring masira ang turbo at wastegate pati ang kalampag na karaniwan sa N54. Hindi na ito malaking issue sa bagong BMW models, pero kailangan pa ring bantayan. 3 hanggang 4,000 dolyar para sa retrofit ng turbo ay hindi mura ang pagkukumpuni. Kaya siguruhin mong tama ang pagpapalamig nito at mahalaga ang maintenance at pag-aalaga ng dating may-ari dahil ang parehong langis na ginagamit para sa makina ay siya ring nagpapadulas sa mga bearing ng turbo. Kaya kung pinapabayaan ang langis, maapektuhan ang BMW at Mercedes. Kaya mahalaga ang maintenance records. Bakit hindi natin subukang imaneho ang mga kotse at pag-usapan mula sa karanasan sa pagmamaneho para maipaliwanag ko kung alin ang mas maganda at bakit? Ang ZF 8-speed ang gumagawa ng mahika na yan. Iyan ang 8-speed automatic na mahusay sa trabaho. Alam nito ang gusto ng nagmamaneho. At ang tuning ng transmission ay walang kapintasan. Manual na 3, 4, 5. Kita mo, sobrang dali lang magpalit ng gear sa manual mode gamit ang shifter. Pwede akong mag-auto mode o gumamit din ng paddle shifters para magpalit agad ng gear. Sobrang versatile ng package na ito.
Alam ko na maraming kotse ang gumagawa niyan na yon, pero talagang sobrang impressed ako kung gaano katahimik ang kotse na ito, kung gaano kaayos ang pagkaka-insulate nito, at kung gaano ka-stable ito. Kahit magpalit ako ng direksyon, tandaan na magkakaroon talaga ng kaunting body roll na normal lang sa kotse para sa kalsada, pero may lakas at performance pa rin ito. Gusto ko ang mood lighting at tibay ng chassis na sasakyan na ito. Malaking bahagi niyan ay dahil, gaya ng nabanggit ko kanina sa video, sa suspension tuning na ginawa nila rito. Ang mas matibay na bakal at dagdag na aluminium sa tamang bahagi ay nagpalakas ng structural rigidity at nagbawas ng timbang. Yung flat na ilalim, yung dagdag na insulation sa harap, sa salamin at sa A-pillars, ibig sabihin nito ay napakatahimik at mahinahon ang sasakyan kapag gusto mo. Pero kapag gusto mong apakan, lumabas sa crossing at mag-enjoy, ilagay mo lang sa sport mode, simulan mong magpalit ng gear, ilipat mo sa manual at panalo ka na talaga. Mahal ko ang sasakyang ito, sa totoo lang, isa ito sa mga paborito ko. Kung gusto mo ng sasakyan na tumutugon sa layunin ng pagiging practical, halos kaya mo na itong ipaliwanag sa asawa mo, lalaki man o babae, o kung anuman ang sitwasyon mo dyan. Pwede mo itong ipaliwanag sa kanila at sabihing practical itong 4 na pintong sasakyan at astig din ang itsura. Gumagana rin ng maayos ang teknolohiya. Wala pa akong masyadong nakitang aberya. May aberya ang hands-free at gesture controls. Tapat lang ako. Sa mga naunang henerasyon niyan, sinusubukan mong iwagayway ang kamay mo at mas marami ka pang oras na ginugugol doon kaysa sa aktual na pag-adjust ng volume. Pero bukod doon, karamihan sa mga electronics at teknolohiya ay gumagana ng napakaganda. Mula sa pananaw ng performance, para sa kung ano ito sa kategorya nito, ito ay kapantay ng Mercedes-Benz. Kaya kapag pinag-uusapan natin kung alin ang mas magandang kotse, pagdating sa pagiging maaasahan, sobrang lapit nila sa isa't isa. Ang mga BMW syempre, kadalasan gaya ng nasabi ko na, ay mas madalas nagkakaroon ng problema sa tagas ng langis at kulan. Mas malamang mong maranasan yan. Ang Mercedes-Benz, may mga hindi inaasahang sira, depekto at electrical na problema. Hindi rin maganda ang quality control nila. Based sa karanasan ko, mas magaling ang BMW laban sa kalawang at corrosion, kaya mas tumatagal ang katawan ng BMW. Lagi ko nga itong sinasabi, alam mo yon? Kung kinakalawang ang katawan, itapon na lang. Kung makina lang ang sira, palitan ito. Basta malinis ang katawan, magagamit pa. Pero sa huli, mas matibay at mas solid talaga ang katawan at interior ng BMW. Mas maganda ang pagkakabit ng mga pyesa at mas kaunti ang ingay at kalampag. Mas kaunti ang aberya sa kuryente kaysa sa Mercedes na mas madalas ito mangyari. Gayun pa man, ang mga tagas ng kulan at langis ay mas hindi madalas mangyari sa Mercedes-Benz at parang mas malinis ang driveway at parking lot mo. Kapag umalis ka, bihira kang makakita ng langis sa lupa. Piliin mo na lang ang gusto mo. Sa pagmamaneho, alam mo namang tahimik, payapa at kalmado ang Mercedes-Benz. Ilalagay ko talaga sa Mercedes ang kabuuang ginhawa, katahimikan at kapayapaan. Ang C300 ay mas tahimik at mas pino ang karanasan sa pagmamaneho. Mas makinis ang pakiramdam, mas malambot. Kapag nagmamaneho ka sa likod ng trapiko at nakita nila ang malaking grill, nagdadagdag ito ng dating bilang simbolo ng prestihiyo. May dagdag itong dating. Karamihan sa kakumpetensya nito ay kulang sa ganong impact. Halimbawa, wala nun ng Audi. Ang BMW naman, maraming tao ang gusto. Mukhang mas bata ang mga naaakit ng BMW. Ang naakit sa BMW ay mga mas batang mamimili na mahilig mag-modify ng sasakyan. Samantalang, ang mga bumibili ng Mercedes-Benz, hindi gaanong iniintindi yon. Ang C300 ay magandang panimula ng C-Class sa North America at nagbibigay ng mahusay na karanasan sa pagmamaneho. Tahimik at payapa ito, pero hindi ka panapanabik o flashy ang dynamics ng pagmamaneho. Katamtaman din ang reliability. Sapat ang pagiging maasahan nito para may turing na disenteng luxury car. Mulay, karamihan sa mga Mercedes-Benz na nagsisimulang magkaroon ng mga problema ay yung mga kotse na may mas malalaking makina, kadalasan yung may air ride suspensions na makikita mo sa ilang mas mataas na klase ng GLE, E-Class at S-Class na mga kotse. Diyan magsisimula ang pagdami ng teknolohiya, problema sa electrical systems at mga isung konektado sa air ride suspension systems. Karaniwan, wala niyan sa C-Class. Ang GLC pwede i-upgrade sa iba't ibang trim level, pero sa kabuuan, napaka maaasahan ng package na ito. Kaya ang C300 ay siguradong maasahang kotse at ginawa ito para sa mga mahilig na gusto lang ng relax na pagmamaneho. Ang BMW, medyo iba. Mas may pagka-edgy ito. Mas ramdam mo ang lakas at tibay ng BMW. Hindi lang ito dagdag na 10 o 15 horsepower. Parang mas malaki pa talaga ang nadagdag. Ang BMW ay mas maingay ang tambutso at mas edgy ang dating.
Dahil sa mas mabilis na ZF 8-speed, ramdam ang koneksyon sa kotse. Maayos din ang suspension. May sporty suspension system ito. Kung hanap mo ay sporty driving experience, mas bagay sa'yo ang BMW. Kung hindi mo naman trip ang sporty, kung hindi mo ito pinapansin, kung mas gusto mo lang ng isang magarang kotse na magandang itsura at may kilalang brand, sige, Mercedes ang piliin mo. Pero kung gusto mo talaga ang paraan ng pagmamaneho at paghawak ng kotse, at gusto mong namnamin ang driving experience at dynamics, maniwala ka, BMW ang para sa'yo. Mas tahimik din ang loob nito, mas kaunti ang ingay at kalampag. Sa kabuuan, masasabi na ang B48 ay isa sa pinaka-maaasahang luxury engine na yon, hindi lang sa BMW, kundi pati sa ibang kotse sa kategoryang ito. Kahit anong 2 litrong turbo engine sa merkado ng luxury cars, malamang na isa sa pinakamaganda ay ang B48 engine. Maaasahan, madaling i-service at maintain at siguradong malakas para exciting ang takbo. Kaya malamang tumagal ang 2 kotse hanggang 200. Malamang naaabot sa 150,000 hanggang 250,000 milya ang 2 kotse, kaya pareho ang tibay. Ang pinaka-importante ngayon ay ang driving dynamics. Alin ang mas gusto mo? Mas masarap i-drive o marangyang sakay? Yun ang punto, mas maganda ang kalidad. Mas ramdam mo sa BMW, pero mas maganda talaga ang estilo ng Mercedes-Benz. Maganda ang pagkakadisenyo ng interior nito at mas moderno at mas kaakit-akit ang grille. Alin ang pipiliin mo? Gusto kong marinig ang opinion mo sa ibaba. Huwag lang mag-iwan ng mensahe. Gusto kong marinig kung bakit mo talaga bibilhin ng kotseng yan. Ulit, panurin mo yung video na yon. Anong BMW ang bibiling ko ng brand new sa 2026? Nandyan mismo. Baka iniisip mo kung bakit mura ang second-hand BMW? Nandyan lang, malalaman mo rin yan. Sana magkita-kita ulit mga kaibigan. Mag-uusap tayo ulit. Paalam.